Paninindigan ng Administrasyong Aquino na aayon sa saligang batas ang DAP o ang Disbursement Acceleration Program. Nabuo ang programang ito noong 2011 para raw mapadali ang paggastos ng gobyerno at tulungang makabawi ang anilay na nanamlay noong ekonomiya. Giit naman ng DBM o ang Department of Budget and Management, 70% lang ng kabuuang DAP ang napunta sa mga proyekto ng mga mambabatas. May report si Salima Refran. Kakabasa ko na sa Constitution, merong authority sa savings to put to other uses. Basta nandun sa ating budget. Ito ang sagot ni Pangulong Noynoy Aquino sa mga kumekwestiyon sa legalidad ng DAP. Ang kanyang tinutukoy, ang Article 6, Section 25 ng Saligang Batas na nagsasabing ang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice ay maaaring mag-augment ng pondo para sa kanilang opisina. Napakaingat natin kung paano gastusin. Dahil kailangan natin mapagtanggol at anytime kung sino man ang kritiko na tama ang paggugol ng kaban ng bayan. Kanina, formal nang inihain ng Kabataan Party List ang House Resolution 359 na humingi kahit sa House Committee on Appropriations at Committee on Good Government and Public Accountability na imbestigahan ang DAP ni Pangulong Aquino. Kailan nga ba nagsimula ang sistema ng DAP? Oktubre taong 2011 nang i-anunsyo ng Department of Budget and Management o DBM sa pamamagitan ng Official Gazette ng gobyerno na ang mga natirang pondo mula 2010 at 2011 ay gagawing DAP. Noong taong yun, higit 70 bilyong pisong natira sa pondo ang ginamit bilang DAP para tustusan ang ilang proyekto tulad ng infrastruktura, pabahay at pangsuporta na rin sa local government units o LGU. Paliwanag na Malacanang, kinailangan ng administrasyon ng isang mekanismo para maging mas mabilis ang paggasto sa mga proyektong magpapalakas sa ekonomiya. Tandaan nyo yung 2010 po, 2011, yung GDP natin ay mababa, 3.6. We needed to accelerate the infrastructure spending. The DAP is open to all where we need to push infrastructure and social services projects. This is for all. The executive branch also uses a part of the DAP. Why? Because may savings tayo. Sabi ng DBM, hindi lang naman daw sa mga proyekto ng mga mambabatas napunta ang pondo. Mula nga raw 2011, 137 billion pesos na ang nailabas na DAP. 91% ay napunta raw sa mga ahensya ng gobyerno at LGU. At ang natitirang 7% ay napunta sa mga proyektong inendorso ng mga mambabatas. Kwine-question tuloy kung bakit mayroong hati sa DAP ang mga mambabatas, gayong may PDAF naman silang pwedeng paghugutan ng pera. Ayon sa DBM, ang mga senador na nabigyan ng pondo para sa DAP ay yung mga humiling lamang nito. Kabilang si Senador Arroyo sa listahang ito. Ngunit giit ni Arroyo, nang humingi siya ng pondo para sa ilang ospital at paaralan, hiniling niyang isama ito sa 2013 national budget. Hindi niya raw alam na galing sa DAP na pala ang perang ibinigay sa kanya. Salima Refran, GMA News.